Bukod sa Agham Road, isa pang sunog ang nadokumento ng rescue noong nakaraang buwan. Mahigit 500 pamilya ang biktima sa may barangay Tatalon, Quezon City. Ang Escolta Fire Brigade agad rumesponde sa sunog. 1070 positive alarm location. Rodriguez Torres Araneta, Barangay Tatalon, Quezon City, involved residential like material. This is Colonel responding. Nung marinig natin yung alarma, mga bandang alas 11 ng umaga, dito sa may Rodriguez, corner, Araneta, Barangay Tatalon, Quezon City. And jurisdiction talaga namin, Manila. Pero kung kinakailangan tumakbo kami sa ibang lugar, tatakbo kami. Umabot sa Task Force Alpha. Pagkatanggap natin ng alarma, di naman natin antayin na lalaki pa. Pagdating ng alarma, takbo agad kami. Nung dumating kami doon, second alarm na. Malaki na yung apoy. Mabilis yung alarma kasi mahangin. Isa pa, light material, puro kahoy, residential. Ganito kasi nandun ako doon sa apo ko. Tapos may nagsigawan ng mga tao, sunog-sunog. Tumakbo na ako sa amin. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako makapasok kasi nandun na yung apo sa bubungan. Ang init na. Madali naman napula yung apoy siguro. Mga bandang alauna nagdeklara na ng fire out yung BP. Kasi open fire, di nahirapan yung mga bumbero natin na pulahin yung apoy. Ang open fire kasi, open yung area, hindi siya masikip, walang sagabal. Itong nasunog nito ay yung informal settlers, kung saan yung mga bahay doon ay gawa sa light materials. At naapektuhan yung ating nasa 300 na kabahayan at nasa 500 na mga pamilya. So ang estimated damages natin dito ay nasa higit kumulong 2 million pesos. Sa ngayon iniimbestigahan pa po kung ano talaga yung pinag-umpisa ng sunog nito. Siguro kaya bumabalik yung mga residente, siguro tinitingnan nila kung may natira pa silang gamit, kung may tabi pa sila. Kung tutusin, hindi siya safe kasi sunog na yung kahoy, pwede silang malaglag dun. Pagkatapos ng fire scene, pwede pang bumagsak yung kahoy yung nandun sa taas. Yung apakan nila, hindi nila alam. Sunog na yung lalim, pwede silang bumagsak dun. Mga igan, isang emergency medical technician o EMT ang ating US Cooper for the week. Ito'y kaugnay po ng kanyang nakuha ng video ng sunog na naganap sa Santa Cruz, Maynila. Pero hindi lamang siya kumuha ng video, kundi tumulong din siya sa pagresponde sa maaaring masugatan sa insidente. Responde po kami rin sa Santa Cruz, Manila. Bali, nabutan na po namin yung sunog na, malakas na po yung sunog nun na nasa 4th alarm na po yung sunog. Isang residential na bahay lang po yun na mga Mendez. Nung nasunog po yung bahay, tinanong ko po yung dalawang bata na anak nung may-ari ng bahay na pamilya ng mga Mendez. Maswerte po yung dalawang bata na nakasalabas sila sa bahay dahil ginising sila ng aso nila na kasalukuyan po silang natutulog nun. Dumaan na po sila sa bubong ng bahay dahil hindi na po nila kaya lumabas sa baba nilang bahay dahil ubos na po yung mga floorings ng bahay. Maswerte rin yung pamilya dahil tinulungan sila ng mga tao na kapitbahay nila. Ang rumisponde pong mga volunteers dun almost 20 to 30 fire trucks po. Including po yung mga ambulance. Malaki yung papel ng pagpapadala ng video sa USCOP para mas malaman ng tao yung mas kumpletong detalye na sa mga nangyayari sa sunog. Kung meron kayo nakuha na aksidente o video nagpapakita ng kabayanihan, maaari nyo ito i-upload sa www.uscoop.tv. Ang inyong pong kuha
ay maaari naming itampok sa U-Scoop dito sa rescue. Pera. Gasera, o ganun din po. Halimbawa gumamit kayo ng gasera, wag po natin itabi doon sa mga kurtina o doon sa mga anumang bagay na madaling masunog. Yes, sir. Kung natabig po yan, yan na naman ang umpisa ng sunog. Kung sakaling magkaroon na kayo ng kuryente, magpakabit lang kayo doon sa mga lisensyadong electrician. Kung gagamit naman kayo nung extension, iwasan natin yung gumamit yung octopus.